Mga kapuso, inirereklamo ng isang ina sa Maynila ang isang barangay kagawad matapos umano nitong mag-amok ng nakainom. Tinamaan ng minamaneho niyang motorsiklo ang isang lamesa at napuruhan ang isang menor de edad. Idinulog yan sa team ng inyong Kapuso Action Man. Sa kuha ng CCTV sa isang eskinita sa Barangay 129 Zone 11 noong gabi ng November 30, may 13 anyos na nakaupot na puruhan ng mesang tinumbok ng motor. Ang rider sa eskinita ay si Barangay Kagawad Ronaldo Arellano. Hindi ako nababangga! Sinasabi ko na sa kanila para malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi pa roon natapos si Kagawad. Kasi ito, mga bastos ko! Ha? Huwag niyo ko tignan kung anong ano, ha? Mga bastos ko mga bata na to. Alam mo ba kung bakit? Yes? Banggain ko sila. Sinasabi mo, hoy! Sa paglabas ng nakatatandang kapatid ng batang babae, ang Kagawad nagpakawala ng sunod-sunod na mura at nagtangkapang hampasin ng lamesa ang binatilyo. Wag mo nga siya. Ilang beses pang nagamon si Kagawad na nahinila na lang paalis ng ilang kapitbahay. Naging emosyonal naman ang ina ng dalawang napag-initan ng opisyal ng barangay. Pagtapat ko po sa pinto ng bahay namin, yun, nagsabi na po yung mga anak ko na, Mama, si Kagawad, pinagmumura si Kuya, pinagwawalaan niya kami dito, kaya sinarado namin yung pinto. Solo parent din po kasi natakot ako para sa seguridad ng mga anak ko. Kasi bilang Kagawad, syempre dapat po, diba, siya yung nagpapatupad ng maayos na batas. Humarap sa inyong Kapuso Action Man ang inireklamong Kagawad. Nakainom po ako nung time na yun. Medyo masigit po yung daanan. Nasagi ko po yung lamesa. Pagsagi ko po sa lamesa, tumama po dun sa bata na tumba. Na po ako nun, na-trigger na po ako. Ay namin ko naman po yung pagkakamali ko, kaya nga po humingi ako ng pasensya, ng sorry dun po sa nasaktan na bata. Namin ko naman po yung nangyari. Tao lang naman po tayo na nagkakamali. Dapat labas yung personal na problema sa pagiging opisyal mo ng barangay o sa sa personal mo rin na trabaho. Itutuloy ko po yung kaso. Sumangguni kami sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Anila, maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang Kagawad na isang elected barangay official. Kasama na rito ang grave abuse of authority at conduct prejudicial to the interest of the service. Daraan sa patas at masusing investigasyon ng nangyari. Ayon naman sa kapitan ng Barangay 129 Zone 11. Hindi ko tinotolerate yung mga ganyang dahil nga alam kong mali. Sa ngayon po kasi, naghihiring nga po rito. Ang hinihingi kasi po nung nanay ng complainant, CFA. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, malaking tulong ang benepisyo sa ilalim ng Action Fund ng Department of Migrant Workers sa mga OFW na nawawalan ng trabaho. Pero ang isang dumulog sa atin, inabot na ng siyam-siyam pero hindi pa nakakatanggap ng tulong. Sumaklolo na ang inyong Kapuso Action Man. 4 na taon ng waiter at barista sa Saudi Arabia si Roland. Pero sa huli niyang kontrata, Abril ngayong taon, bigla siyang nagbalik bansa matapos lang ang 5 buwan. Hindi po nasunod yung nasa kontrata. Nag-decide kaming bumalik sa Pinas dahil yun nga po, para kaming hindi po maayos yung trabaho namin doon. Dahil sa naunsyaming kabuhayan, nagpasaklolo siya sa Department of Migrant Workers o DMW. Sa ilalim kasi ng tinatawag na Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan.
Hindi bababa sa 30,000 piso ang pinansyal na tulong na maaaring makuha ng mga distressed OFW gaya ni Roland. Ang problema, inabot umano ng siyam-siyam ang release ng benepisyo mula nang maipasa ang aplikasyon noong September 2. Kaya po nag-apply ako niyan para hindi ilalaan ko for livelihood po. Yung konting negosyo dito. Bakit ganon yung sistema na it takes long months po bago makuha? Kung makuha mo man, parang ang pahirapan. Dumulog ang inyong kapuso action man sa DMW Region 7. Isa lang siya sa medyo marami na din na mga applications na natanggap ng regional office. And of course, even if we've been coordinating with the central office for the downloading of funds, of course, we have to wait until the actual funds will be downloaded. Ang nangyayari, ma'am, hindi lang po Region 7 yung nag-aantay din ng funds. All of us, all of the regional offices, pati na po yung mga migrant workers offices sa iba't ibang mga bansa. Hindi raw bababa sa 27.9 million pesos ang naibigay na financial assistance ng DMW Region 7 sa mahigit 4 na raang OFWs ngayong taon. Kung may available funds, then we facilitated naman po immediately the release of those funds. It's just that for additional funding request, of course we have to wait. Ang advice po namin, ma'am, sa mga applicants po namin is when they want to make a follow-up on the status of their applications, they can call us. Kasi may hotline naman po tayo. Bago matapos ang Nobyembre ay natanggap na ni Roland ang 50,000 pisong financial assistance mula sa DMW Region 7. Maraming salamat po, Sir Emil, sa inyong tulong po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.